At hagip lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mga magsisibuyas umiiyak na sa bagsak presyong sibuyas ayon sa isang farmers group. Ronda Pilipinas. People's Initiative tinawag na sa gabal ni Senador Marcos. Ronda Pilipinas. DOTR, LTFRB muling kinalampag sa panibagong extension ng franchise consolidation ng PUV modernization. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 6 na katao patay sa sunog dyan po sa Alaska, US of A. Ronda Pilipinas. Balita mabalakasan, Santa Rosa, Iridanus, handa ng depensahan ang standing na 4-0. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz naman, Chris Aquino, pinagtatrabaho na si Bimbi dahil sa lumulobong bill sa pagpapagamot sa kanyang sakit. Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating NBI, naku, bawal ito. Taxi driver na tumatanggi sa pasahero. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating Let's Prove It, patutunayan na natin, sapat na tulog, nakakatulong nga ba upang gumanda ang academic performance? Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yon! Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ Metro and Mega Manila. And of course, live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. At naka-live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, naka-live din tayo sa free-to-air channel ng Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, dismayado ang FFFCI o yung tinatawag na Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated sa pagbaba ng farm gate price ng sibuyas sa mga pangunahing lalawigan na nagpuproduce ng sibuyas gaya ng Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro Occidental.
Ito'y matapos sumadsad sa 10 piso hanggang 50 pesos ang kada kilo ng nasabing produkto mula sa 400 pisong presyo nito nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon. Nung last year parang nag-700 pa yan, di ba? Sa panayam ng DWIZ, giniit ni FFFCI National President Leonardo Montemayor na maaring may nananamantala ng presyo ng sibuyas dahil malaki ang agwat ng farm gate price sa presyo nito sa pamilihan. Ang baba po ng sibuyas, siguro in general ngayon po sa buong Pilipinas, I would say 50 to 60 pesos per kilo. In some places, as low as 10. Ang malungkot naman, ang mababa ang presyo ng sibuyas sa bukid. Pero dito po sa mga, para sa mga namamalengke naman po, mahal pa rin po yung sibuyas, di ba? Anywhere from siguro mga 150 pesos per kilo ngayon sa palengke. So, ang laki po ng agwat between 50 pesos at saka yung 150. Talagang pa rin, very inefficient po. At simple pong may pagsasamantala po dito po sa pamimili po at pagbibenta po ng sibuyas. Nung nag-check po ako, taga Nueva Ecija, sabi niya sa farm gate, magkano? 20 pesos. Tapos mismo sa pamilihan, sa palengke ng Nueva Ecija, 80 pesos. Eh doon pa lang may problema na. Inihayag din ng opisyal na malaking dagok para sa mga na magsisibuyas ang pamiminsala ng army worms at ang patuloy na pagpasok ng mga imported na sibuyas. Bukod dito, pinangangambang nakakapekto sa ani ng mga magsasaka ng sibuyas ang matinding tagtuyot. May malaking portion po ng ating planted area, inatake po ng harabas. So pag may naiwan pa na sibuyas, na po maliit, saka di po maganda tignan siguro yung quality, syempre bumaba. Kaya siguro baka nga yung ibang partner, wala na bibili, baka tinapon na siguro yan. At again, hindi naman bagong problema ito kasi taon-taon talaga may tumatama na harabas Daming problema na magsisibuyas yung middleman. yung mismong middleman, tapos meron pang peste. Naku po, dami problema. Tapos meron pang importation. Naku po. Yan po ang tinig ni FFFCI National President Leonardo Montemayor sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, solido ang mga senador sa pagtutol sa People's Initiative at hinihinala nilang si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Inihayag ito ni Senador Amy Marcos makaraang kansilahin ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nakatakdasa ng LEDAC meeting kasama ang mga senador at kongresista. Ayon sa presidential sister, nagsagawa na lang ng hiwalay na executive session ang Pangulo sa mga leader ng dalawang kapulungan sa gitna ng girian sa PI. Ito ang unang pagkakataon. Tama ito Una niya pagkakataon ito na hiwalay na pinulong ni PBBM ang mga lider ng Senado at Kamara. Sa kabila nito, tiniyak ni Super Ate, ni Senador Marcos, na kailangan ay hindi magiging hadlang ang Senado sa pagpasa ng mga batas. Aminado rin ng mambabatas na ang People's Initiative ang siyang nagiging sagabal sa tuloy-tuloy nilang trabaho para sa kapakinabangan ng taong bayan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. May hati na tuloy. Ayaw na tuloy mag-usap ng mga senador at mga congressman dahil dyan sa People's Initiative na yan. Saan nila meeting yan? Kahapon yan, di ba? Sa LEDAC. Oo, hindi daw sila... Ano ba yan? Hindi na tuloy nag-uusap yung mga senador at mga congressmen. Oo, hiwalay, totoo yun. Hiwalay na pinulong ni PBBM yan kahapon. Ay, nako. Sige, tanggap po tayo ng isang report. Pangulong Marcos tiniyak ang buong suporta sa remedial initiatives ng DepEd. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga remedial initiatives na ginagawa ng Department of Education o DepEd. Kabilang daw dito ang iba't ibang inisyatibo sa gitna ng minimiting walang mapag-iiwanan na mga mag-aaral sa harap ng pagsisikap lalo na mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kaugnay nito ay ginit ng Pangulo na kailangang maging tuloy-tuloy ang anyay transformational journey sa kagawaran. Binigyan din ng Pangulo na malaki ang magiging bahagi ng DepEd sa
itinataguyod ng kanyang administrasyon na bagong Pilipinas, gayon din ang pamamagitan ng mga pagbabagong dapat gawin sa educational system upang makamit ang tinatarget sa nasabing kampanya. Sa bagong Pilipinas, sabi ng Presidente, ang matatag na education system ay tiyak daw na magdudulot ng mas progresibong bukas. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita, inatasan ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, Chairman ng House Committee on Transportation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation na tugunan na ang mga kinakaharap na issue kaugnay sa PUV franchise consolidation. Kabilang dito ang mahal na unit para sa modernized jeepneys, subsidiya para sa mga jeepneys at operator na posibleng mawala ng kabuhayan at amortization at kooperatiba. Kasama dyan, ayon sa kongresista, long overdue na ang naturang programa. Dapat na anyang samantalahin ng dalawang ahensya ang 3 buwang palugit ni Pangulong Marcos lalo't hanggat dito na lamang ang jurisdiksyon na kaya nilang ibigay. Ang sabi po namin sa kanila, or given 3 months by the President, siguro pagbutihin ninyo yung pagpapatupad ng programang ito. Kasi hanggang doon lang naman kami, yung arabang oversight lang po kami na tinitingnan kung tama po yung kanilang pag-implementa ng programang ito. Nabigyan na po sila ng 3 buwan para gawin po nila yung trabaho nila. Sa tingin namin, yung consolidation, ang haba-haba ng panahon na nangyari pero wala pa rin, di pa rin na-attain yung 100%. Yung ibang aspeto ng programa, tinitingnan namin ay napapabayaan. So, dapat yung DOTR, LTFRB, tingnan na po nila kung ano yung mga aspeto ng kanilang programa na naglalag behind na. Yan ang tinig ni Antipolo 2nd District Representative at Chairman ng House Committee on Transportation, Congressman Romeo Acop sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Alam niyo, meron pa isang problema ang LTO. Oo, dyan daw sa paggawa ng plaka, nagkakanakawan. Ano ba naman yan? Nagkakanakawan ng mga plaka, yung mga bakante, yung hindi pa na-imprenta yung yung plate number, ha? May balita ngayon sa loob ng planta mismo, nagkakanakawan. Bira. Wala ba kay CCTV diyan? Oo, di ba? Balita, viral na yung istorya na yan. Sige, tuloy yung mga balita. Ronda Pilipinas. Bantayan yung maigi, yung mga nagtatrabaho diyan. Samantala, nagtalaga si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng 2 pang bagong opisyal ng kagawaran. Kabilang dito ang isang corporate lawyer na si Attorney Alvin John Balagbag na itinalaga bilang bagong Chief of Staff at Undersecretary. Bago na naman Yusek. Habang magsisilbi namang Undersecretary for Operations si Engineer Roger Navarro. Kaugnay nito, nabatid na nilang daan na rin ni Secretary Laurel ang appointment ng kinatawan ng Technical Working Group kaugnay sa Implementing Rules and Regulations ng Internet Transactions Act of 2023. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Pangulong Marcos, siniguro ang pagtugon ng pamahalaan sa kakulangan ng mga doktor sa mga liblib na lugar. Magandang balita ito. Alamin natin ang report. Nagbabalik sa report si Patrol 13, Gilbert Perez. Gilbert, go! May sinasagawa ng pagsasanay ang pamahalaan para sa mga doktor upang italaga sa mga liblib na lugar kung saan wala o kulang na mga manggagamot. Ito upang magkaroon daw ng matatakbuhan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng atensyong medikal. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim daw ng Doctors to the Barrier Program, may sinasagawang training para sa mga doktor. Mahalaga daw ang pagsasanay na ito para sa mga manggagamot, lalo na't critical ang kanilang papel sa universal healthcare. Una nang iginiit ng Presidente ng healthcare ay hindi isang pribilehiyo kundi isang karapatan at ito raw ang pagsusumikapan ng kanyang pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, teka muna ha. Meron tayong makakausap sa linya ng telepono. Pag-usapan natin yung 3-month na extension ng consolidation ng mga jeepney. Nasa linya po natin, suki po natin ito pag pinag-uusapan ng PUV modernization. Ang presidente po ng Pasang Mazda, si Ka-Obet Martin. Ka-Obet, magandang araw. Ay, magandang umaga, kaibigan Dennis, at sa DWIC at sa nakikinig po, magandang umaga po. Oo, dapat kahapon ka namin na dapat makausap Ka-Obet, pasensya ka na may problema yata tayo sa linya kahapon, pasensya na. Oo nga, kaibigan Dennis Oo, teka muna, yung inyo munang reaksyon dahil nung huli tayong nag-usap, Ka-Obet, sinabi nyo na wala nang extension to, binigay na lahat ng oras sa lahat ng mga jeepney drivers, napaka-unfair naman. Paliwanag doon na yung land bank ko. Oo, pinaliwanag pa ninyo na napaka-unfair doon sa mga nag-consolidate. Ilang percent na yan? 70%, 80% na yan. Napaka-unfair naman kung extend pa. So, ano ho ang reaksyon ninyo dito, Ka-Obet? Well, tama po yun. Nung nakaraan tayong mag-usap ay talagang ito'y tinudo ko na ng DOTR. Apo. Ang akala po natin ay talagang hihinto na. Opo. Pero yan nga po at ginagalang natin ng ating Pangulong BBM doon sa kanyang extension base rin po sa recommendation ng ating kalihim na si Jaime Bautista ng DOTR. Opo. So ito pong 3 buwan nito ay maluwag na bagay para doon sa mga hindi nakapag-consolidate upang matugunan nila yung panawagan ng ating pamahalaan. At kaibigan Dennis, Opo. ito nga nagiging problema, yung dalawang grupo, mali po yung kanilang misinformation po, yung kanilang sinasabi sa kanilang hanay. So siguro, sa pagkakataon nito sa DWIC, nanawagan po ako doon sa mga kasama natin sa hanap buhay, kahit sa mga leader, kahit ako, huwag nyo na kaming kausapin. Dumirekta ho kayo sa tanggapan ng LTFRB, sa mga regional offices, central office dito sa atin, sa NCR, at kayo po ay mag-inquire. Doon po kayo magtanong at ipaliliwanag sa inyong lahat ang tamang gagawin kung bakit ba tayo nagko-consolidate yung turn mo. Bakit ba tayo mag-PUBMP? Sila po yung authorized person para maunawaan po ng ating mga kasamang operator yung programang ito na ipinatutupad ng ang kagawaran ng transportasyon. Kaibigan din. Opo. Ka-Obet, ano ho ang comment nyo dahil yung sinasabi nyo pong mga grupo ng hindi pa nagko-consolidate? Ang sabi nila, this proves na hindi nakahanda ang gobyerno sa PUV modernization. Dahil si Pangulong BBM ang nagsabi na i-extend pa yan ng 3 months. Your comment? Hindi ho naman nakahanda po. Ang ibig lang namang sabihin sa aking pangunawa, kaibigan din. Sumunod ho tayo, maipag-ugnayan tayo sa ating pamahalaan. Wala naman pong masamang ipinatutupad ng pamahalaan, kundi sa kabutihan ng transportasyon. Hindi naman po pwede, kaibigan Dennis. Ang masusunod, yung gusto ng mga iyan. Paano po ang ating gobyerno kung ang susundin naman itong mga maling paniniwala at maling paliwanag na ginagawa doon sa mga kasamahan nila, kanya nami-mislead. Kanya yung mga tao nagkakaalangan. Dapat yan, yung puntong impormasyon ang sinasabi nila. Kanya sinasabi ko nga po ngayon sa ating mga kasama na pumunta sila mismo sa mga tanggapan ng ating DOTR at doon sila mag-inquire para malaman nila kung ano yung mga kailangan pang magawa. Ano ba ang mga kabutihan? Ano ba ang kagandahan ditong programa ng ating pamahalaan, kaibigan din. So mas magandang dumiretso na sila kasi ang sinasabi nila, marami pa daw silang hindi naiintindihan, Ka-Obet, kaya daw hindi sila nagko-consolidate. Yun nga sinasabi ko. Kasi nga, itong ibang leader, mini-mislead Yung mali yung pinaliliwanag na hindi yung kabaligtaran sa pinaliliwanag sa magandang programa ng ating pamahalaan. Boss, pakiatras lang. Ganon. Ka-Obet, hindi pa daw sila handa na i-give up yung franchise na hawak po nila. Eto, diyan, mali na naman ang paliwanag nila. Mawawalan sila ng prangkisa, kaibigan Dennis. Hindi po mawawala. Ito ang sistema. Halimbawa, ipagpahalimbawa natin, rutang Bloomingtreet Quiapo. Meron dyan 50 operator, kaibigan Dennis. Una sa DWIC ito, at sa ba nakikinig po ng mga operador, ng mga jeepneys, unawain po niyo sasabihin ko. Kung
yung 10 na yan nag-consolidate. Nagbuo po ng cooperative o korporasyon. Kung korporasyon, sila rin po ang stockholder. Kung cooperative, sila rin po ang mga membro ng cooperative. Ngayon po, sila mismo ang magpapatakbo ng co-op na yan at korporasyon, yung pong mga legitimate operators. At ang sinasabi lang po dito, para makapag-loan naman kayo sa bangko, kailangan hindi ini-entertain ng government bank ang individual operator na para mag-loan. Kanya pinagpo-form ng co-op, pinagpo-form ng korporasyon. So, nag-co-op tayo. Yung prangkisa po nila, gagawa sila ng undertakings na ipapangaran nila sa kanilang kooperatiba. At yung co-op ang bibigyan ng prangkisa ng LTFRB. So, hindi ho nawala ang prangkisa, kaibigan din. Sila rin po yung kabuuan niyan. Ngayon naman po, karagdagan niya sa cooperative na yan. Sa registration naman po niyan, halimbawa, Pasang Masta Co-op, route, kaya po Blumentritt. Pasang Masta Co-op, Islas, Kaobet Martin, operator. Pasang Masta Co-op, Islas, Dennis Antinor. Ganun po yun. So, sila rin po yan. Okay, saka ilinaw natin, Kaobet, consolidation pa lang ang pinag-uusapan natin. Ano? Wala pang mga conversion ito. Consolidation pa lang. Oo. Opo. Ganun po yun. At pag nag-consolidate naman po, hindi naman ibig sabihin mag-modernize ka na. Yes. Yung mga lumang jeep na yan, pwede pang Pwede gamitin. pa, oo. Ngayon, kung ayaw naman yung bumili ng bago, ibaguhin ang modelo ng jeep. Yung traditional jeep na yan, gawing dun sa in accordance with the Philippine National Standard. At pwede nilang gamitin yan. Hindi yung sinasabing ipe-phase out namin yan. You can still use your iconic jeep, pero babaguhin po natin at ibabase natin ang sukat sa Philippine National Standard. Iyon. Since kayo po yung nakikipag-usap, constant naman yung communication nyo with the authorities, LTFRB, LTO, yun ho bang mga ruta ay lahat ay na-fill up na kung sakasakali ho na natuloy tayo sa January 31? Yung iba, may mga naiwan po talagang hindi na ako pagko-consolidate, but only few yan, ilang porsyento lang yan. Kanya ang programa naman yan, kung talagang ayaw mag-consolidate, papasukan po ng ibang cooperative yan para magsiusapan yung mga pangangailangan ng ating mananatay. Kasi nga, ang nangyayari, kaibigan din, ang mga operator naniniwala dun sa maling paliwanag ng mga magigiting nating kaibigan. Dahil talagang they are again, ginugulo nila ang magandang programa ng pamahalaan, ayaw na bigyan ng pagkakataon. Kasi ikukwento ko lang sa iyo, pare, 2 minutes lang to, pinakamatagal. Ang gusto ng dalawa na yan, manatili talaga yung lumang jeep natin. Ang style, naka-short ang driver, nakakamiseta, pag naninigal, nakalabas ang pasintabi po, balahibo ng kilikili. Yan po ang gusto nilang mangyari. Ayaw na lang itaas ang antas ng ating buhay ng driver. Samantalang sa programa ng pamahalaan, nakikita po ninyo yung mga modern bus natin, mga public transport, yung Florida, yung Baliwag, yung Victory, mga nakabarong po ang mga driver ng bus. Ganyan din po ang gagawin natin sa ating mga jeepney drivers. Itataas natin ang antas ng kanilang status, mga naka-t-shirt ng puti o nakabarong, naka-polo shirt ng puti, para maging kagalang-galang din naman sila sa mata ng ating mga mananakay. Ganyan po yung programa. Ano pa mangyayari dyan, kaibigan Dennis? Ikaw naman na yan, baka business sakyan ka naman, nakikita mo naman yung mga traditional jeep natin. Huwag po magagalit sa akin ang sinasabihan ko mga jeepney driver. Meron po tayong dress code na dapat sundin. Pero ang nangyayari, yan po ang gusto mangyayari ng dalawa, ayaw nilang maitaas ang antas ng driver, ayaw nilang maitaas ang antas ng ating mga pampublikong sakyan. Iyon. Okay, Kaobet, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Thank you, kaibigan Dennis, at sa mga nakikinig sa DWIC, isang magandang umaga po. Si Kaobet Martin, presidente po ng Pasang Mazda. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Mabibili ang pinakamurang bigas sa Metro Manila sa Mucha ng Pasig Public Market. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro ang presyo ng local milled rice sa 49 pesos hanggang 55 pesos kada kilo, habang ang local regular milled rice 50 pesos hanggang 53 pesos kada kilo. Samantala, sinabi ng hensya na mabibili lamang ang local
regular milled sa 5 pamilya sa Metro Manila. Ito ay sa Bikutan, Malabon, Maypaho, Muntinlupa at Taguig. Ronda Pilipinas. Samantala, tayo po'y... teka muna, pag-reportin muna natin, ano ang magiging weather for today at saka the day after tomorrow at saka tomorrow. Alamin natin ang report na yan mula sa Pag-asa, mula kay Miss Chanel Dominguez. Miss Chanel, what's gonna be our weather for today, tomorrow, and the day after tomorrow? Go ahead. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. So sa ngayon, wala naman tayong binabantayang low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong shear line o yung salubungan na mainit at malamig na hangin ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan dito sa Eastern Visayas at Caraga. Samantala yung Northeast Monsoon o yung hanging amihan ay asahan natin magdadala ito ng maulap na panahon na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan at Capiz. Saan naman natin ang maulap na papawiri na may mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon dito sa Cordillera Administrative Region. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, saan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Para sa nalalabing bahagi ng ating bansa, saan natin ang maaliwalas na panahon na may mga tsansa pa rin ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa magiging panahon natin bukas dito sa Metro Manila, weekend, asahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan pa rin. Asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng mababang temperatura lalo na sa madaling araw. Yan po muna latest Chanel. dito sa Yes po. Oo, magtatanong lang ako regarding doon sa shear line. Kawawa naman yung mga kababayan natin doon sa may bandang Visayas, Mindanao. Hanggang kailan ba itong shear line ng mga pag-ulan na ito, Chanel? Sa nakikita po natin, possible po mga mamayang gabi po, mawala na po ang ating shear line at ito ay possible din naman po bumalik sa mga susunod na araw. Naka ba, patay kang bata ka. Babalik pa talaga. Ito talaga yung panahon, ano? Dapat nga papasok na tayo ng summer dahil tapos na yung January, Chanel, no? Yes po. Ngayon pa lang po nagpipik po or nagre-reach ng maximum po yung ating northeast monsoon. Kaya ngayon pa lang po tayo nakakaranas ng mga paglamig. Tapos yung amihan naman, teka muna, yung shear line mawawala pero babalik din, ibig sabihin. Yes po. O di parang wala ding nangyari, ano? Nagpahinga lang po siya. Oo, saka hindi, yung between nun, baka maulan-ulan at saka, kasi parang nagtutuloy-tuloy ito, Chanel eh. Opo. Oo, so mararanasan to hanggang weekend, Chanel? Yung shear line po, possible po, hindi na po maranasan po over the weekend, pero possible next week po, bumalik po ulit po at magdala mga pag-ulan sa mga eastern section po ng ating bansa. Ay, ano ba naman yan? Okay, yung amihan naman, bakit ganon? Parang palamig ng palamig yung gabi natin sa madaling araw natin. Yun nga po, papik pa lang po tayo ng hangin amihan or okay. Kaya mararanasan pa rin po natin na makaranas tayo ng malamig na panahon na temperatura po. Hanggang kailan yan? Yung amihan na yan, Chanel? Possible po, February po. Hanggang end ng week ng February. Maganda. Maganda pala pumunta ng Baguio ngayon, ano? Opo. Amihan. Saka, napansin ko lang, Chanel, pagka tanghali, napakainit. Yes po, natural na rin naman po yun, lalo na po kasi po yung mga clouds din po natin is more on nagfo-form na po at madalas po nagiging thunderstorm clouds naman din po siya. At yun po yung mga nagdadala po ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Iyon. Pero nasa El Nino pa rin tayo? Yes po, opo. Okay. So pagka natapos yung amihan, dire-diretso, yung amihan, Pebrero, so pwedeng ang El Nino talaga maramdaman na natin, Marso? Sa ngayon naman po, ongoing naman na po yung El Nino. Pero, yung init, yung lansangan, linsangan. Okay, sige. So, enjoy na lang natin hanggang Pebrero. Yes po, opo. Ang problema, itong shear line. Opo, pabalik-balik po. Pabalik-balik, oo. Okay, Chanel, maraming salamat sa report mo, ha? Maraming salamat din po at magandang umaga po. Ang nagre-report mula sa Pag-asa, si Chanel Dominguez. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita, umalma si dating House Committee on Constitutional Amendments Chairman Alfredo Garbin sa mga isyong pinupukol laban sa People's Initiative o PI
upang guluhin ang panukalang amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Bakit naman guluhin? Ayon kay Garbin, dating kinatawan ng Ako Bicol Party List, pinapayagan ang pagsusulong ng PI upang amyendahan ang saligang batas. Nakasadaan niya sa preamble ng konstitusyon ng mga mamamayang Pilipino ang may akda ng saligang batas. Ipinunto ng dating kongresista na ang PI ay isang direktang aksyon ng mga mamamayan bilang may akda ng saligang batas nang hindi na kailangan dumaan pa sa mga mediator. Kung ano-ano anyang pananakot at maling impormasyon ang ipinupukol sa People's Initiative upang mapigilan ito. Binigyan din pa ni Garbin na malinaw na ang isinusulong na pagbabago sa People's Initiative ay ang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon na naglilimita sa pamumuhunan na maaaring dalhin ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Samantala, nanawagan sa publiko ang isang lokal na opisyal ng Davao na makiisa sa prayer rally laban sa signature campaign para sa People's Initiative na amyendahan ng 1987 Constitution. Ayon kay Davao 3rd District Councilor Conrado Baluran, mahigit 50,000 katao, 15,000 o 50,000 na katao ang inasang magtutungo sa Davao City sa Enero 28, 2024 para sa One Nation, One Opposition Prayer Rally. Layunin ng naturang prayer rally na ipakita ang pakikiisa ng lungsod sa patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na magkaisa para sa bansa. Kaugnay ito, nauna nang sinabi ng ilang mambabatas na nakatanggap sila ng mga ulat ng financial aid gaya ng assistance to the individuals in crisis situation o yung tinatawag na AICS program ng Department of Social Welfare Development ay gagamitin para akitin ng mga tao na lumagda sa People's Initiative para sa tinatawag na Charter Change. Ronda Pilipinas. Samantala, binigyan din ang grupong pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide na kanilang ipagpapatuloy ang pagwiwelga hanggat hindi binabasura ng pamahalaan ng PUV Modernization Program. Kasunod na rin ang pagpapalawig ng deadline sa franchise consolidation hanggang sa 30 ng Abril ngayong taon. Ayon kay Piston National President Camo Di Floranda, nagbunga ang pagsasakripisyo ng libu-libo mga tsuper at operators pero hindi pa rin sapat ang pagpapalawig ng gobyerno sa consolidation. Iginiit ni Camodi na dapat maramdaman ng mga driver at operators ang maayos na kabuhayan at karapatan sa pamamasada. Naniniwala ang grupo na hindi anya kakayanin ng mga commuter, partikular ang mga ordinaryong Pilipino na sumakay sa mamahaling sasakyan kung tatanggalin ang libu-libong tradisyonal na jeepney sa kalsada. Ronda Pilipinas. Samantala, maglalabas na ng desisyon ng LTO-NCR o Land Transportation Office National Capital Region sa kaso ng motoristang tatlong beses na nasangkot sa road rage incident sa Quezon City. Ito ay ayon kay LTO-NCR Assistant Regional Director Hansley Lim matapos na makapagsumite ng affidavit ang driver. Hindi binanggit ni Director Lim ang naging depensa ng motorista sa ginawa nitong pangungumpronta sa tatlong kapwa motorista. Kung saan ilan sa mga ito ay pinakitaan pa ng pamalo. Nakita nyo ba to? Viral ito eh. Iisang driver ito na mainit ang ulo. Samantala, nananatili namang suspendido ang lisensya at car registration ng naturang motorista. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang... ito na, NBI na tayo. Tamang-tama ito sa pinag-uusapan natin. Okay, taxi driver na tumatanggi sa pasahero. Naku, usong-uso ito. Oo, kumbaga, dapat naglalabas din ng LTO saka LTFRB ng LTO ng ng mga secret agent. Taxi driver na tumatanggi sa pasahero. Bawal na bawal po yan. Alamin natin ang bawal ito report mula kay Angelo Bainyo. Alam
alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Taxi driver na tumanggi sa pasahero? Nako! Bawal ito. Kapag walang mabook na TNVS, taxi ang ating alternatibo. Ngunit paano kung akala mo'y makakasakay ka na, pero pagtigil, tatanggi pala ito? Alam nyo bang may karampatang parusa ang taxi driver na tumanggi sa pasahero? Ang mga driver at operators ay maaaring managot sa paglabag sa Joint Administrative Order 2014-01 Section 4 Number 2 o ang refusal to render service to the public or convey passenger to destination. Mahigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang pagtanggi ng mga pampublikong sasakyan sa pagsakay ng pasahero. Ang sino mang lumabag ay pagmumultahin mula 5 hanggang 15,000 piso, impoundment ng sasakyan ng 30 araw at pagsuspinde sa Certificate of Public Convenience o CPC nito. Hinikayat ng LTO na dumulog sa pinakamalapit nilang tanggapan ang mga pasaherong tinanggihan ng pampublikong sasakyan. Huwag tigilan ang pumarang pasahero kung tatanggi ka lang kapag malayo pala. Sige ka, baka masabihan ka ng nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, nakapagdala ang Department of Health ng 63% pagtaas sa kaso ng rabies simula kalagitnaan ng Disyembre noong nakaraang taon hanggang 13 ng Enero ngayong 2024. Kadalasan pagka-rabies ang problema sa amin rito Sa datos ng DOH, nagkaroon ng 13 kaso ng rabies mula 17 hanggang 31 ng Disyembre. Mula sa 8 kaso lamang na naitala 2 linggo bago ang nabanggit na panahon. Dahil dito, nanawagan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang patakaran upang matiyak na may bakuna ang mga aso at mga pusa sa kanilang komunidad. Binigyan din ng DOH na bagamat trabaho nila ang magbigay ng kagamutan sa mga natamaan ng rabies, kailangan pa rin mag-ingat ang publiko dahil anila, prevention is always better than cure. Ronda Pilipinas. Matagal nang nagsimula ang investigasyon ng International Criminal Court sa madugong gera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang giniit ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kung saan sa kanyang binigyang diin na noong nakaraang taon pa nabigyan ng go signal ang nabanggit na korte. Gayunpaman, hindi kinumpirma at itinanggi ni Attorney Conti kung nakapasok na ang mga kinatawan ng ICC sa bansa. Nauna nang giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ang naturang korte sa Pilipinas at itinuturing niya itong banta sa soberanya. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Community Validation Registration para sa mga beneficiaryo ng Food Stamp Program. Sinimula na ng DSWD. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Umarangkada na ang Community Validation Registration ng Department of Social Welfare and Development para sa mga beneficiaryo ng Food Stamp Program. Sinimula ng Community Validation at Scope Registration sa San Mariano, Isabela para sa pilot beneficiaries ng Walang Gutom 2027 ang Food Stamp Program ng Departamento. Pinangunahan ni Social Welfare Field Office 2 OIC Regional Director for Operations Franco Lopez ang aktibidad kasama ang partisipasyon ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng nasabing lalawigan. Layo nitong makita ang positibong epekto ng programa ng DSWD at kolaborasyon ng lokal na pamahalaan. Inaasahang lalahok ang 475 na households na isa sa ilalim sa proseso, orientation at rules ng programs, profiling at biometrics registration, kung saan ay makatatanggap din ng electronic benefit transfer ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa susunod na buwan. Matatandaan na nilagdaan ng DSWD at ng lokal na pamahalaan ng Isabela ang Memorandum of Understanding para sa pilot implementation ng FSP. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. Samantala, iginiit ng DFA o Department of Foreign Affairs na hindi pa oras para magpiyansa ang dalawang naarestong Pilipino sa Japan matapos madawit sa pagkamatay ng mag-asawang Hapones. Ito'y ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega ay dahil hindi pa naman nasasampahan ng kaso ang mga nasabing Pilipino. Wala pa palang kaso. Marian niyang abutin ng higit sa 10 araw bago pa magkaroon ng desisyon kung kakasuhan ng mga ito. Sa kabila nito, muling tiniyak ng DFA official na patuloy na aasistihan ng ahensya ang mga naarestong Pilipino. Samantala, pinalalahanan naman ng ahensya ang publiko na huwag gumawa ng kwento laban o habang umiikot pa o tumatakbo pa ang naturang investigasyon. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Balita sa ibang bansa. Nasawi ang 6 na katao kabilang na ang 5 bata sa sunog sa Alaska. Na-recover ang 16 na biktima sa kanilang bahay. Ayon sa mga otoridad, lumilitaw na nagsimula ang apoy malapit sa isang kalan na iniulat na nasa mahinang kondisyon. Kung kalan? Gayunpaman, nananatiling iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang babalakasan, Santa Rosa Eridanus. Eridanus. Handa ng depensahan ang standing na 4-0. Alamin natin ang sports news ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakahanda na ang kupunan ng Santa Rosa Eridanos sa kanilang pagtutuos ng Camsur Express bukas araw ng Sabado. Matatanda ang kasalukuyang may 4-game win streak ang Santa Rosa kung saan kanilang nang tinalo ang Tataki Jalbinian, Makati Circus, Zambales Eruption at Makati ulit sa ikalawang pagkakataon. Nakatulong ang sunod-sunod na pagkapanalo sa kumpiyansa ng Santa Rosa na makuha ang ikalimang panalo. Consistent rin ang key player ng Eridanos na si Lester Maurilio sa pagkapakita ng magandang performance na may mataas na field goal percentage. Madepensahan kaya ng Santa Rosa Eredano sa kanilang win streak? Abangan at panoorin yan bukas, 1:30 ng hapon, dito sa Aliw Channel 23. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Para sa ating showbiz news, Chris Aquino, pinagtatrabaho na si Bimbi dahil sa lumulubong bill niya sa pagpapagamot sa kanyang sakit. Showbiz Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kumpirmadong papasok na ng showbiz si Bimbi, ang bunsong anak ni Chris Aquino at panganay nila ng basketballistang si James Yap. Ito ang naging usapan sa comment section ni na Chris at ni Cornerstone Entertainment Inc. handler na si Christine Calawod. Sa post ni Chris sa kanyang Instagram account ay nagkomento dito ang taga Cornerstone ng "Love you madam, be well, we are praying for you." Agad itong sinagot ni Chris na posibleng umuwi si Bimbi pagkatapos ng kanyang birthday sa February 14. Sinaipan ni Chris na kailangan na magtrabaho ng kanyang anak dahil pataas na ng pataas ang kanyang medical bills. Pero nagbilin si Chris na bilang isang stage mom, hindi siya papayag na baguhin ang pangalan ni Bimbi, kaya't pwede itong tawaging Bimp lamang at walang apelyido na tulad ng Canadian rapper-singer na si Drake. Una na nakita si Bimbi na nakipag-meeting sa mga executive ng Cornerstone noong nakaraang taon. At yan aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At para sa ating Let's Prove It, patutunayan natin ito. Sapat na tulog, nakakatulong nga ba upang gumanda ang academic performance? Ayan. Sa mga
estudyante, sa lahat ng mga merong assignment, sa lahat ng mga, hindi lang academic performance ha, maski yung work performance ninyo sa inyong mga trabaho, ha? Tingnan natin ha, kung makakatulong ba talaga kung kayo natutulog ng sapat. Alamin natin, patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakatulog ka pa ba ng 6 to 8 hours a day? O panay ang pagpupuyat mo para magawang assignments o projects ni teacher? Well, alam mo bang ang sapat na tulog ay nakakatulong upang gumanda ang iyong performance sa school? Tara, let's prove it. Ayon kay Doc Willie Ong na ang kakulangan o hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng negatibong epekto sa nervous system na siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng poor performance sa school ng mga estudyante. Dagdag pa sa sleep deprivation and deficiency na ang palagi ang pagpupuyat ay nagiging dahilan upang magkaroon ng mood swings at mawala ng focus ang isang estudyante. Bukod pa rito, lumabas sa pag-aaral na isinagawa sa Washington na nababawasan ng 0.07 points ang performance ng isang estudyanteng kulang sa tulog. Kaya ang payo sa mga estudyante dyan, iwasan ang pagpupuyat sapagkat mahalaga pa din ang 6 to 8 hours sleep per day. Hindi lamang nakakatulong upang gumanda ang mood nyo kada araw. Malaki din ang naitutulong ng pagkakaroon ng sapat na tulog para gumana ng maayos ang utak mo. Ronda Pilipinas. Kaya tulog-tulog lang ha, lalo na pa doon sa meron kayong mga oras na pwedeng itulog. Tulog nyo. Oh, pero wag kayong tulog ng tulog. Okay, bago tayo magpaalam, tayo merong tinatawag na patama quote for the day at sana tamaan ang dapat tamaan. Okay, ang ating patama quote for the day ay hindi ka basta swerte lang. Kung anumang success ang na-achieve mo, appreciate yourself. Paano mo ma-appreciate yung sarili? Dapat ilibre mo yung sarili mo ng kung senior citizen ka, pwede ka sa Starbucks. 40% ngayon. Pero seriously speaking, pagka kayo meron kayong nakamit o napuntahan ninyo yung gusto niyo puntahan o yung assignment ninyo sa sarili ninyo o binigay ng boss ninyo sa inyo at nagawa ninyo, i-appreciate mo, regaluhan mo ng konti ang sarili mo. Sa paanong paraan? Aba, ibigyan mo ng konting tulog. Konting tulog ang iyong sarili. Di ba? Lalo na pagka weekend. Weekend na, di ba? Kaya dapat regaluhan mo ng sarili mo ng konting tulog. Yung tulog, napakaganda ho talaga yan sa katawan. Lalo na sa brain, sa mind, o sa mga nag-iisip dyan. Napakagandang epekto po ng magandang tulog. At lalong-lalo na kapag kayo nagdadasal. Pagka meron tayong direction galing kay Lord. Si Lord siya na nakakaalam ng lahat, di ba? Kahit yung mga bagay o mga sitwasyon na hindi natin nakikita, inaayos niya yan para sa atin. Ayan. Para yung direction natin, yung path natin ay maging maganda. I-offer yan, lahat-lahat yan kay Lord. Amen! Amen! Yan! Maraming salamat, Pilipinas! Yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Lehano tuloy. Yes, Yes, Yo! Topa Show! with Doc Lehano. Si Doc Lehano. Siyempre, tingati kung darating si Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat, Pilipinas! Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Andito na si Attorney! Ayan with Attorney Ferdy Topacio and Doc Lehano. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga